Hello. Hello. Hi, Cal. Good afternoon. Can you hear Teacher Car? Yes po. Okay, thank you, Cal. Ayan. Musta naman na mag-isa ka lang sa class? Ayan, you're just alone for today, Kasi si Nathan, he is sick. Tapos si Raiden naman ay nasa kanyang trip. Ay, to there. So, no worries, recorded naman yung class natin today. So, we can upload it for your classmate na makakapag-miss ng ating topic for today. Ayan. So, actually, this is the last topic for this chapter. So, nag-start tayo first, di ba, sa mga active volcanoes na meron sa Philippines. So, ngayon naman, we are rather last week we talked about yung part naman ng earthquake, no? Yung earthquake epicenter. And then for today, ayan po ang ating last topic for this chapter is about the mountain belts in the Philippines. So mountain belts po ang ating lesson for today. So aaralin po natin ano ba yung tinatawag na mountain belts na 'to? From the word itself, from the word mountain belts, 'di ba? Ano ba ang ibig sabihin? Ito ba ay parang sinusuot ng Philippines? Yan? Or it has something to do ba sa mga landforms na meron tayo? Ayan. So, now, ang ating objective for today's topic, we should be able to describe and relate the distribution of active volcanoes, earthquake epicenters, and major mountain belts to plate tectonic theory. So at the end of the lesson, dapat ma-identify natin yung different mountain ranges sa ating bansa or here in the Philippines. Siyempre, important na matutunan natin yung nandito mismo sa ating country, not just sa other parts of the world. Kasi syempre, we live here in the Philippines and at the same time, ito yung mga landforms na malapit po sa atin. So, gusto ba natin yun na alam natin yung malayo, pero pagdating dito sa sarili nating country, hindi natin alam, 'di ba? So, today, ayan po yung ating objective. So, now, let's have a quick review muna. So, we have mountains. So, 'di ba? Ang ganda ng picture ng mountains natin, no? Ay. So, ano ba yung mountains? So, sabi dito, mountains are formed along convergent boundaries. So, again, sa convergent boundaries po, nagfo-form ang mountain. So it is a boundary where two tectonic plates move towards each other. So again, sila ay nagkakabanggaan because they move toward each other. Magkaharap po sila and then they will move or they will collide. Yan. So, yan po yung sa may convergent boundary. Kaya nga, from the word convergent, they are converging or coming together. So, nung nag-come together, yung tectonic plates, it results to the crustal uplift and mountain formation. So, to give you a specific scenario, imagine meron kang dalawang blocks. Meron kang dalawang blocks, giant blocks, na nagko-float dahan-dahan sa isang, let's say, sa tubig. So, sabihin na natin yung mga wood na yon, wood blocks na yon, they are your tectonic plates.
So, dahan-dahan silang gumagalaw and then eventually those wood blocks will move slowly towards each other. Magbabanggaan sila. Slowly ipupush nila yung isa't isa. Push two things. So ito na ngayon si convergent boundary. So as they push each other, they come together. Ngayon po nagkakaroon ng formation of mountains. Kasi nasi-squeeze sila. Yung ibang part ng wood blocks pwedeng umakyat, yung iba naman umilalim. Ayan na yung tinatawag nating crustal uplift. There. So, again, this is how mountains are formed. So, may two big plates or tectonic plates. They come together in convergent boundaries. The ground squeezes up, nagkakaroon ng crustal uplift, and then yung mga naka-crumple na parts ng boundaries na yon ay nagiging mountains. Ayan. So, dito, sabi natin sa Philippines, marami tayong mountains. So, I have some examples right here. Meron tayo si Mount Apo. Meron tayo si D2K. Meron tayo si Mount Pulag, Mount Canlaon, Mount Sikapu, and si Mount G2. Ayan. So those are examples po of the mountains present in the Philippine archipelago. So imagine, archipelago na yung Philippines, meaning kalat-kalat na yung islands. Yes, pero ang dami nating mga mountains. So, actually, meron ako ipapagawang activity sa inyo, pero asynchronous naman na ito para matandaan o mas makilala nyo pa yung mga mountains sa Philippines. Ganito po yung gagawin ninyo. Explain ko na rin. So, you will search sa Google or kung ano man pong browser ninyo, pwedeng sa Safari. So, isa-search nyo po sa internet yung list ng mountains ng Philippines. Tapos, you will also search for a map of the Philippines. So, using a map of the Philippines, kailangan ipipin nyo ngayon yung names at correct location ng mga mountains na yon. So, for example, itong map na ito, yan. Ito namang map na ito, pinipinpoint nyo po yung mga different beaches in the Philippines. Yan. At saka yung mga other natural resources and also the mga tourist spots here in the Philippines gaya ng Banawe Rice Terraces. So parang ganito po yung gagawin nyo, pero mountains po ang hahanapin ninyo. Ayan. So I will also post the instructions sa Google Classroom natin. Pero yun, para po mas makilala at mas maalala nyo po yung mga mountains sa Philippines. Ayan. Ikaw, Cal, ano bang mga mountain yung kilala mo? Sierra Madre. Sierra Madre. Ano yun? Sorry, medyo nag-e-echo yung mic mo ngayon. Medyo echo. Echo. Sierra Madre. Sierra Madre? Yes. Tama po. Ayan. So, Sierra Madre. Ayan. So, that is correct, no? Is later, makikita natin yung Sierra Madre na yan. Ayan. Okay. So, there. So, hopefully, pag gumawa ka ng map mo this week, no, masama din natin yan sa mga list of mountains. Ayan. Okay. So, now, let's go over mountains and mountain belts. Ano ba yun? No? So, we have here, sabi nga natin kanina, ang pag-form ng mountains ay parang pinupush natin yung dalawang plates together. So,
Just like in the picture right here, ayan, we form mountains through the movements of tectonic plates. And these landforms are present all over the Philippine archipelago. So, syempre, pag nagkakaroon po ng converging sa ating mga plates, hindi lang naman isang mountain ang na-form dyan. Sometimes, marami. And these mountains, para silang naka-line up dito sa part na to. The mountains are lined up like a whole bunch of wrinkles sa isang row. Yun ang tinatawag natin na mountain belt. So bakit mountain belt, no? Kasi sila ay group of mountain ranges na halos magkamuka po sila. Halos magkaka-same ng form, same ng structure, at halos almost same na rin sila ng size. No? So, it is a very long chain or belt of many mountains that were made in a similar way. So, nag-push again yung plates, no? And then nag-form ngayon ng mga bumps. Tapos yung isang formation of bumps na yan, sobrang haba, hindi lang isa yung mountain, pero nakagawa siya ng group of mountains. Kaya tinatawag natin na mountain belt. We call it the mountain belt. Okay. Now, let's go to our next slide. So there. Okay. So makikita mo dito sa simple map natin, yung nabanggit mo, si Sierra Madre, Central Cordillera, Caraballo Mountains, Zambales Mountains, Central Panay Mountain Range, and Central Cordillera of Mindanao. No, isa lang yun. Those are examples of the mountain ranges found here in the Philippines. Pero, if you look at our mountain belts, very different siya compare sa mountain belts in the other countries. So sabi dito, the mountain belts in the countries have tropical vegetation. Kasi si Philippines, tropical country tayo, meaning minsan umuulan, minsan mainit. No? So it's usually warm and rainy all year round. So, ang Philippines, para tayo isang malaking greenhouse na maraming plants na nag-grow sa ating mga mountains. May mga plants, tapos pag nakita mo yung mountain, mukha siyang part ng ating rainforest. Lots of trees, vines, and big leaves. No? Ayan. Pero in other countries, yung mountain nila, hindi po katulad nung sa atin na maraming plants. No? Yung kanila, yung mountain nila, super taas. Tapos, they also have very cold. Mga very cold. Kasi for example, sa Indonesia, saka si Malaysia, no? Meron silang mga mountains na sobrang taas, super tall, and super cold. So si Mount Kinabalu sa Malaysia and Puncak Jaya in Indonesia. No, they have very gigantic mountain. Tapos sa pinakataas nun, may snow at ice all year. Yan yung tinatawag na alpine peaks, no? Pero yung sa atin, wala. Wala tayong alpine peaks. Bakit? Kasi maulan at yes, kasi tropical country, maulan at mainit. So instead of ice and snow, ang meron sa atin ay tropical vegetation. May plants, may leaves, no? May mga trees na tumutubo sa ating mga mountain. Pero for me, mas gusto ko yung ganun, no? Yung mountain na meron siyang mga plants,
mayroon siyang mga trees. Kasi 'di ba, pag napunta ka sa mga lugar na yon, you are protected by those things. Ayan, hindi tulad doon, talagang mountain lang talaga siya. Yan. Meron naman daw mga flowers doon, pero maliliit lang. Maliliit na plants. Sa ano din, ano pa ba? Mount Fuji, ganon din. Okay. So yan. So dito na tayo ngayon para makilala yung different mountain ranges sa Philippines. So isa-isahin na natin sila. So we have here the most prominent, no? Ano bang ibig sabihin pag sinabi natin na prominent? Ibig sabihin, very important at easily noticeable. Mabilis makita at very important, no? Ayan. So, we have here Cordillera Central. So, this is like the very long backbone running from the middle of a big island in the Philippines, which is Luzon. So this is the main backbone of Luzon, the central mountain chain of Luzon that cuts across the north to the Luzon Strait from the northern boundary of the central plain. It is the biggest group of mountain in the whole Philippines, no? So, kung tao si Luzon, yung backbone ni Luzon ay si Cordillera. Ayan. So, it is a huge chain of mountain there. So, very important siya kasi it has lots of unique communities. Doon natin makikita yung mga bahay ng mga indigenous people and sobrang beautiful ng mountain ranges na to ng Cordillera. Ay, yung livelihood din ng mga tao doon, no? Next, so isa sa mga mountains na makikita sa Cordillera ay si Mount Pulag. Si Mount Pulag, very popular siya sa mga hikers. Kasi dahil sa, itong nakikita mo tong picture na to, ang tawag nila dyan ay Sea of Clouds. Pag naakyat nila si Mount Pulag, imagine, nakaakyat sila ng 2,922 meters. Ang taas. Yes, ang taas, no? Sabi ang ganito daw taas ay parang may 30 na football field. Pinagpatong-patong. Ganon siya kataas, no? So, imagine, pag na-reach nila yung taas na yan, they would be able to see a very beautiful sea of clouds. So, it is the highest mountain in Luzon. Sa Luzon lang. Yeah. Pero, here in the Philippines, siya yung pangatlo. The third highest mountain in the archipelago. So, ayun, sabi ko nga sa'yo, no, they visit that because of the sea of clouds that they will see below them. Para kang nagka-float sa clouds. Yan. Aside from hikers, merong mga pumupunta dyan na mag-boyfriend and girlfriend, tapos doon sila mag-propose sa taas ng Mount Pulag. No? Kasi yung pinsan ni Teacher Carr, ganun ang nangyari. Doon nag-propose yung boyfriend niya sa Mount Pulag. Ayan. There. So that is for the Cordillera Central po. Next mountain range, ito yung binanggit mo kanina, si Sierra. Yes, so si Sierra Madre Mountain Range. So si Sierra Mountain Range, or Sierra Madre Mountain Range, siya ay ang longest mountain range in the country. So kanina sabi natin,
longest mountain range ng Luzon ay si Cordillera Central. Isa siyang backbone. No? So ngayon naman, si Sierra Madre, isipin mo, sa eastern side ng Luzon, yung naka-face kay Pacific Ocean, merong malaking pader. There is a very long wall in the eastern part of Luzon facing the Pacific Ocean. Yun si Sierra Madre. So you can think of Sierra Madre as a wall, but not just a wall, protective wall that runs hundreds of kilometers from the north to the south of island of Luzon. So, sabi dito, ito daw ay one of the oldest origins in the archipelago. Ano yung origins na yan? No? So, this is a scientific term for a big area in which mountain building pushes and squishes happen. So, doon nakita yung formation ng mga mountain. Meaning, this origins or the oldest origins of Sierra Madre sobrang tagal na simula nung nangyari yung pagkabuo ng mga mountain, yung pag-form ng mga mountain. So it's like, si Sierra Madre, siya yung lolo ng mga mountain ranges. Yan. Siya ang grandfather of our mountain ranges. So, actually, si Sierra Madre, sabi ko kanina, protective wall siya. Kasi si Sierra Madre ang humaharang sa mga typhoon na galing or nagko-form sa Pacific Ocean. It is very impressive na nandoon yung Sierra Madre para pagdating po ng bagyo sa Luzon, hindi na ganon kalakas. No? Kaya dapat alagaan natin si Sierra Madre. Pero sadly, no, maraming mga nangyayaring pollution sa area ni Sierra Madre. There. Dapat pangalagaan siya kasi, nako, lalakas lalo ang mga nararamdaman nating mga typhoon. Next po, we have the Zambales Mountain. So si Zambales Mountain, sabi natin si Cordillera backbone, nasa gitna. Si Sierra Madre nasa eastern side facing Pacific Ocean. Ngayon, western side of Luzon, makikita mo si Zambales Mountain. So si Zambales Mountain, it looks like a group of big hills that run along the sides of Luzon. Yan. So, di ba sabi natin, yung tectonic plates, nagmo-move siya. One plate, pwedeng slides under another. We call that the subduction. So, imagine, if you look at that subduction, may isang part doon na pupunta sa ilalim, yung isa naman, pupunta sa taas. And a little piece of that blanket or that tectonic plate, no, na dapat bumaba, nasa stuck siya. Instead na na-push up siya, na-stuck siya ngayon. Kaya, yun yung itsura ni Zambales Mountain. So, ang tawag din sa kanila ay ophiolite, since instead of sinking to the ocean floor, na-stuck siya. It is an abducted slice of the oceanic crust and placed during subduction. So instead of
pumunta siya sa ilalim, mag-sink, no? A piece of the ocean floor was stuck. No, kaya abducted slice kasi inisip nila na yung part na yun na kidnap, no? Ay, hindi siya pumunta sa ilalim, naiwanan siya, na-kidnap siya. Ayan, kaya abducted slice of the oceanic crust na nalagay po sa ibang part during subduction. So again, si Zambales Mountain, makikita natin siya sa western part of Luzon. Ayan, ang coolest idea about the Zambales Mountains ay sila ay part ng oceanic crust. So meaning, dati nasa ilalim sila ng ocean floor. Pero na-push siya upward. And instead of sinking down, na-stuck yung Zambales Mountains. Ayan. So, the most noticeable feature is the Kabusilan Mountain Range. Ito naman si Kabusilan Mountain Range. It is comprised of Mount Pinatubo, Mount Negron, at si Mount Cuadrado. Okay, so ano bang meron kay Kabusilan Mountain Range? So, si Kabusilan Mountain Range, part siya ng Zambales Mountain. So, isipin natin si Zambales Mountain, since chain siya, isipin natin para siyang train. So, sobrang haba ng train. Si Kabusilan Mountain Range, siya yung pinaka magandang part ng train ng Zambales Mountain. Siya yung pinaka nanonoticed. Kasi dahil sa mga sikat niyang mountain. Si Mount Pinatubo, si Mount Negron, at si Mount Cuadrado. Lalo na si Pinatubo, no? It's the most famous one kasi nga lagi siyang erupt ng eruption ng erupt. Yes, erupting na lang palagi. Para siyang, sabi nga nila para daw siyang, yes, parang dumidighay palagi si Mount Pinatubo. It's like a burp from the earth. Ayan. So, kahit na burp ng burp si Mount Pinatubo, sabi pa rin nila na si Mount Pinatubo ay may very beautiful lake inside its crater. Ito pong nasa picture na yan. No? Naku, sana wala naman pong matapon, no, na sabongero dito sa lake ng Mount Pinatubo. Nabalitaan mo ba yun, Cal? Hindi pa. Sa news, 'di ba? Nung pandemic, nauso yung gambling which is sabong. So sa sabong, the chickens are fighting, the roosters are fighting. No? So you will bet sino yung mananalo? Syempre, yung mga gambling, all forms of gambling, kahit ano pa yan, that is bad. No? So, ngayon, syempre, yung mga tao, may mga natalo, tapos, since natalo sila, malalaki yung utang nila. Hindi na sila makabayad. They cannot pay their debts. They cannot pay what they owe. So, ang ginawa sa kanila, they were killed, no? 32. Yeah, 32 na nasa bungero. 32 men were killed. Tapos, dinala sila sa Taal Volcano. Tapos, hindi na mahanap yung katawan nila. Bakit? Kasi, di ba, mainit sa Taal. Mabilis mag-decay. Yeah. Yes, mabilis ma-decompose yung kanilang body. So, syempre, pag walang body, walang proof. No? Imagine they were missing 4 years na kasi 2021. Ayan, nag-start. So, 2025. Saka lang may nagsabi na yung mga taong yun ay nilibing sa Taal Volcano. So, you can also look into that, no? So, ayan. Medyo
Ang ganda-ganda ng Taal pero nakakatakot pala, no? Sa Yeah. nature pwede mangyari yun. Mm. There. So now let's move forward. Okay, ayan. So in the central portion naman ng province of Bukidnon, makikita si Kalatungan Mountain Range. So ang highest peak naman niya ay si Mount Kalatungan, which is 2,824 meters. Ayan. Sa may ano naman po ito? Bukidnon Province. Ayan. So meron pa tayong isa pa sa Bukidnon Province naman, si Kitanglad Mountain Range, located in the northern central part of Bukidnon Province. Tapos, ang highest peak ng mountain range na to, o yung pinakamataas na mountain doon ay si Mount Dulang-Dulang at 2,941 meters. Sobrang taas din. Ayan. So yan naman po ay sa bandang Bukidnon. Anong kilala sa Bukidnon, Cal? Anong food ang kilala sa Bukidnon? Or yung kanilang agriculture? Hmm? Hindi ko po alam. Di mo pa alam? Okay lang yan. So si Bukidnon, ang tawag sa kanya, food basket of Mindanao. So ibig sabihin, hindi lang isang product, but marami. Pero dati, si Bukidnon, kilala siya as the pineapple capital of the Ayan, di ba? Pineapple capital of the Philippines. Sa Bukidnon, maraming pineapples. At saka masarap ang pineapples doon. Pero ngayon, hindi na lang siya pineapple, no? Merong rice, merong corn. Kaya pinalitan na nila yung pangalan niya. Ang tagline na niya ay Food Basket of Mindanao. Ayan. Diba? So ngayon, naalala mo na si Bukidnon. Ayan. Next naman po, ayan, ito na yung last natin. We have here si Pantaron Mountain Range. So this is considered, kung meron tayong Cordillera Central sa Luzon, meron tayong Cordillera Central ng Mindanao na ang tawag sa kanya ay si Pantaron Mountain Range. Kung important si Cordillera Central sa Luzon, ito naman si Pantaron, important siya sa Mindanao Island. So it's a very long chain of mountains na naging backbone or middle part of Mindanao. Ayan. So bakit si Pantaron Mountain Range ay important sa Mindanao? Kasi dahil sa kanyang mga headwaters. Dahil sa kanyang mga rivers. So yung rainwater, di ba? Maulan, bababa siya ngayon. It will flow downhill. Then little tiny streams starts to form, making them the rivers o yung mga headwaters na to. So isa siyang giant water factory sa Mindanao. So ano yung mga rivers na nandun? Si Mindanao River, Pulangi River, and Davao River as well. So, yung mga rivers na yan, lahat sila nanggagaling from Pantaron Mountain Range. Diba? So, these rivers, they provide water to many communities, no? Or many people living in Mindanao. Okay? So, there. So, that is for Pantaron. So now, let's talk about our key points to remember. So group of mountain ranges that are similar in form, structure, and alignment are called mountain belts. Yeah. So mountain belts po ang tawag doon. So the most prominent range or most prominent mountain
range here in the Philippines is the Cordillera Central Mountain Range in Luzon. So the Central Mountain Chain of Luzon, which cuts through the north to the Luzon Strait from the northern boundary of the Central Plain. So there. So those are the different mountain ranges or mountain belts found in the Philippines. So before going po, I want you to have your science notebook with you. Tapos sagutan po itong 5 questions lang naman na true or false just to check your understanding. So write true if the statement is correct. If false, underline the text, no? That makes the statement incorrect. So para hindi mo na siya i-copy yung buong sentence, just write the word na mali sa sentence. Okay? Ayan. So, write it on your notebook, tapos take a picture of it, then submit it in our Google Classroom. Stop ko na po yung recording.